Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Lunes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Napolcom pansamantalang sinuspende ang 12 pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pangulong Bongbong Marcos bibisita sa India para mas pagtibayin ang relasyon ng dalawang bansa sa kalakalan at defense cooperation. 9 na menor de edad sumuko sa otoridad kaugnay sa viral video sa Zamboanga City. Lola patay matapos masagasaan ng SUV sa Kalibo. At Gilas Pilipinas, wagi sa tune-up game kontra Jordan. Todo ensayo sa muling pagharap nila ng Chinese Taipei. Pansamantalang sinuspende ng National Police Commission o NAPOLCOM ang mga opisyal na pulis na isinasangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Samantala ngayong may kaso ng inihain, iginiit ni Atong Ang na sasagutin nito ang lahat ng akusasyong ibinabato sa kanya. Narito ang report. 12 police officer na iniuugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang pinatawa ng 90-day suspension ng NAPOLCOM. Ayon kay Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, layunin ng preventive suspension na mapanatili ang integridad ng investigasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga testigo. Batay sa inilabas na resolusyon, kabilang sa mga sinuspinde, sina Police Lieutenant Colonel Ryan Eliab Orapa, Police Major Mark Philip Almedilla, Police Executive Master Sergeant Aaron Lagahit Cabillan at 9 na iba pang opisyal ng pulisya. Epektibo agad ang suspensyon sa oras ng pagtanggap ng resolusyon. Samantala sa kahiwalay ding resolusyon, pinatawan din ng preventive suspension si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Dondon Patidongan na ang 34 na nawawalang sabongero di umano ay inilibing sa Taal Lake kung saan ilang miyembro ng pulisya ang sangkot sa pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Dahil sa mga pahayag ni Patidongan, nagsagawa ng motu proprio investigation ang NAPOLCOM. Kaugnay nito, sinabi ng kapatid ng isa sa mga nawawalang sabongero na nagsampa sila ng reklamo sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pang individual. Kabilang sa mga reklamong isinampa ay murder at serious illegal detention. Itinanggi naman ng kampo ni Ang mga paratang na idinidikit sa kanya at iginiit na walang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa krimen. Ayon pa sa kanilang pahayag, si Patidongan umano ang nasa likod ng mga operasyon at ngayong may reklamo ng nakahain, mas masasagot na raw ni Ang ng formal ang mga paratang. 5 araw na mananatili si Pangulong Bongbong Marcos sa India para mas pagtibayin ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan, kalusugan, agrikultura at kooperasyong pangdepensa. Alamin ang iba pang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Gillian. Lumipad na papuntang New Delhi sa India si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para sa 5 araw na state visit. 10:44 kaninang umaga nang mag-take off ang eroplanong sinasakyan ng Pangulo mula Villamor Air Base sa Pasay City kasama ang kanyang delegasyon. Sa kanyang departure speech, binigyan diin ng Pangulo ang pangangailangan ng isang strategic relationship sa India dahil ito ang ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo. It is incumbent upon us now more than ever to maximize the opportunities in trade and investment with the world's 4th largest economy. I look forward to a productive visit and much closer Philippines-India relations. I travel to India knowing that our commonalities will lead us to a deeper, broader, more meaningful bilateral cooperation, both in the immediate future and up to our longer-term horizons, that will ultimately serve the peace, the stability, and prosperity for our two nations and the wider Indo-Pacific region. Bukod sa kanyang pagpupulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi, umaasa ang Pangulo na magbibigay daan ang kanyang state visit para sa investment opportunities sa pagitan ng New Delhi at Manila. I will personally lead a business delegation to New Delhi and Bengaluru to meet with the captains of their industries, especially in the IT sector,
to explore potential investment opportunities for both sides. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. Sa loob ng 5 araw, makikipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa New Delhi at business leaders sa India na nagnanais mamuhunan sa Pilipinas. Bago ang state visit ng Pangulo, nag-deploy ang India ng ilang sasakyang pandagat sa Pilipinas para sa joint patrol operation sa West Philippine Sea. 2 araw magpapatrol ang mga warship ng Indian Navy at Philippine Navy sa West Philippine Sea bilang tanda ng mas pinaigting na defense cooperation ng dalawang bansa. Nagsimula yung joint sale natin with the Indian Navy kahapon, August 3, and then hanggang ngayon, August 4. And so far, maganda yung results. We have met our objectives for the exercise at first time in the history na nagkaroon tayo ng joint sale with Indian Navy. So we are hoping na magtuloy-tuloy ito so that mas marami pa tayong gagawing mga exercises and activities with the Indian Armed Forces. Ilang oras bago ang paglipad ng Pangulo, may nahuli pang sawa sa loob ng Villamor Air Base. Agad namang nahuli ang ahas ng mga tauhan ng Presidential Security Group at Philippine Air Force sa area kung saan maglalakad ang Pangulo patungo sa kanyang eroplano. Natuklaw pa nito ang isang kasapi ng Philippine Air Force habang hinuhuli ang ahas. Not the first time it happened here, sir. From my recollection, yes. Pero we have a lots of animals like that sa base, no? Kasi from Pasay to yung mga canals, no? When we do excavation, talagang may nakikita kami ng mga sawa-sawa from the periphery. Sir, not it cause for concern naman? It's not cause for concern. Nakatakdang bumalik ng bansa ang Pangulo sa August 8. At sa kanyang pag-uwi, umaasa siyang may bit-bit na trade at investment deals mula sa India. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Sa Kalibo, patay ang isang lola matapos masagasaan ng SUV at motorista maswerteng nakaligtas matapos makaladkad ang motorsiklo ng truck. Detalye na mabilis na balita, hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Trahedya ang sinapit ng isang 79 anyos na lola matapos masagasaan ng SUV sa may bahagi ng Mabini Street at Enroldan Street sa poblasyon Kalibo, pasado alas 5 ng hapon nitong Sabado. Sa investigasyon ng Kalibo PNP, habang binabaybay ng sasakyan ang kahabaan ng Enroldan Street, pagdiko sa intersection dito na naaksidenteng nasagasaan ang biktima na tumawid sa kalsada. Nagtamo na matinding sugat ang biktima matapos itong mapailalim sa sasakyan. Agad isinugod ang lola sa ospital, subalit idineklara rin siyang dead on arrival ng doktor. Kinilalang driver ng sasakyan ay isang 32 anyos na lalaki na agad namang sumuko sa Kalibo Police Station. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima at nagkasundo na makipag-areglo sa driver ng SUV. UP ang motorsiklo matapos kaladkarin ng truck sa may bahagi ng Barangay Tigayon, Kalibo nitong Agosto 3. Makikita sa mga larawan na pumailalim ang motorsiklo matapos itong kaladkarin ng truck. Maswerteng nakatalo ng babaeng motorista kaya ito nakaligtas sa aksidente. Kaagad na nagresponde sa lugar ang mga otoridad at kinuha ang motorsiklo sa ilalim ng truck. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan ukol sa naturang aksidente. Era J. Briones para sa All TV News, Channel 2. Sumuko na sa otoridad ang 9 na minor de edad na sangkot sa viral video sa Zamboanga City kung saan nag-exhibition ang mga ito nang walang saplot. Detalye na mabilis na balita, hatid ni Allen Barrera mula E-Media Zamboanga. Nagpaliwanag sa Zamboanga City Police ang 9 na menor de edad na sangkot sa viral video sa social media kamakailan dahil sa pag-exhibition sa motorsiklo na walang saplot at wala ring helmet sa Gob Camins, Zamboanga City. Sa panayam kay Police Major Muhammad Mariwa, hepe ng Police Station 11, 6 sa kanila ang dinala sa police station habang 3 ay personal na sumuko sa otoridad. Kaagad silang in-turn over sa Center for Children in Conflict with the Law sa Kulyanan para sa kanilang sariling disposisyon. Samantala, kinondena ng Kulyanan Police Station ang iba pang viral video sa social media kung saan isang angkas ng motorsiklo ang nakatayo at sumasayaw
habang nasa isang motorcade noong nakaraang Biyernes. Ayon sa Culianan Police, mapanganib ang pagtayo na ginawa ng angkas ng motorsiklo, gayon din sa iba pang mga motorista sa ginanap na motorcade. Humingi ng tulong ang Culianan Police sa organizer ng event at mga opisyal ng barangay upang makilala ang mga sangkot. Tinitiyak din ng kapulisan na hindi na mauulit ang insidente. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. At sa sports balita, sumabak muna sa tune-up game ang Gilas Pilipinas kontra Jordan bago ang laban nila sa Chinese Taipei bukas sa FIBA Asia Cup 2025. Tinalo ng Gilas sa closed-door tune-up game ang Jordan sa score na 75-61. Sa ulat ng SBP, kumana ng 3 sa 4th quarter sina Kevin Kiambao, Dwight Ramos at Scottie Thompson para sa panalo kontra Jordan. Pero para kay Coach Tim Cone, marami pang dapat gawin ng Gilas para sa kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup dahil bigati ng mga kalaban nila sa Group D, kung saan muling maghaharap ang Chinese Taipei at Gilas Pilipinas sa August 5. Mas pinalakas ang Chinese Taipei, bit-bit ang Hinton Brothers na naturalized player ng Taipei na LA-based players. Para kay AJ Edu, kailes Gilas man sila ay kailangan nilang mag-step up tulad ng ginawa nila kontra Macau Black Bears. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.